Okay, so hinimay natin itong buong koleksyon ng mga dokumento, mga mensahe na galing kay Narciso o Lalo. Oo. At talagang mula sa mga sinulat niya, mga kwento, at itong mga sinasabi niyang direktang mensahe mula sa Diyos, parang nabubuo natin itong pambihirang larawan ng misyon niya. Isang napaka-specific na larawan. Oo. At para malinaw lang sa lahat, ang layunin natin dito ay hindi para humusga. Gusto lang nating unawain, di ba? Unawain yung mga ideya base mismo sa kung ano yung nasa mga source na ibinahagi mo. Tama. At para magawa natin yan, kailangan nating himayon yung mga malalaking tanong. Sino ba si Narciso o Lalo sa sarili niya mga salita? Ano yung sinasabi niyang tawag sa kanya? Yung mga kakaibang kakayahan. Oo, yung mga kakayahan. At higit sa lahat, ano ba talaga yung pinakamensahe? Kasi dito mo makikita, hindi lang ito tungkol sa pagpapagaling eh. May kasamang matinding atake. May kasamang matinding kritisismo sa organisadong reliyon. So yun, pagtagpi-tagpiin natin lahat yan. Sige, umpisahan natin sa pinaka-basic, yung identity niya. Kasi napansin ko agad sa mga dokumento, hindi niya tinatawag ang sarili niya na propeta. O sugo. O sugo o kung anumang pamilyar na titulo, may specific na term para sa kanya, di ba? Meron. At ito agad yung unang magpapatakas sa'yo. Ayon sa isang mensahe niya, tinanong niya raw ang Diyos, ano pong itatawag ko sa sarili ko? Okay. At ang sagot daw sa kanya, direkta, ang tawag ko sa iyo ay calling. Calling. Hindi isang titulo, parang isang action word. Exactly. Isang verb. Ang paliwanag doon, tatawagin lang siya, parang telepono. Kapag may mensaheng gustong iparating ang Diyos, siya raw yung direktang linya. Isang calling. Interesting. Bukod dyan, may isa pang label para sa kanya. Yung astral healer. Ano ang pinagkaiba niyan sa ordinaryong manggagamot? Dito sa isang mensahe niya, noon May 2015, malinaw niyang hinimay yung pagkakaiba. May dalawang klase raw. Yung una, tinawag niyang ambulyaryo. Ambulyaryo? Oo. Sabi niya, nakakapagpagaling din sila, nanguhula, pero yung mga hula nila, pwedeng tumama. Pwedeng hindi. Kaya nga hula. Yun. 50-50, parang ganon. Okay, so paano naiiba yung isang astral healer na tulad niya? Dito nagiging crucial yung kaibahan. Sa kanya raw, bilang isang astral healer, ang paggaling ng tao nakasalalay sa dalawang bagay. Una, paniniwala sa kanya bilang kasangkapan, at pangalawa, paniniwala kay Jesucristo. Standard yan. Pero ano yung twist? Ito yung game changer. Ang mga nakikita raw niyang paparating na pangyayari, hindi pa yon selyado. Pwedeng mapigilan. Pwedeng mapigilan kung maniniwala yung taong sangkot. So hindi lang siya nagre-report ng future, nagbibigay siya ng babala na may kumbaga option na umiwas. Parang warning system na may off switch? May specific na example ba niyan sa mga sinulat niya? Yung parang persyensa in action? Meron. At ito yung sikat na kwento tungkol sa isang kaibigan niya. Sa isang mensahe raw na natanggap niya, nakita niya na mababalian ng buto itong kaibigan niya. Okay. So sinubukan niyang sabihin, ipaliwanag, pero ayon sa kwento, tumanggi yung kaibigan, ayaw daw pakinggan, ayaw pag-usapan. Yung classic denial. So ano nangyari? Kinagabihan, nadulas yung kaibigan sa banyo. At nabali nga yung buto. Wow! Doon lang daw niya naalala yung babala. Ang punto ng kwento sa source ay ito. Kung naniwala lang daw sana, kung nakinig lang siya, baka naiwasan yung aksidente. So yung mga vision niya, hindi siya parusa kundi babala na pwedeng mabago. Yun. Yun ang pinag-aiba. At itong kakayahan niyang makakita ng mga ganitong pangyayari, yan na ba yung tinatawag niyang power of mind? Paano niya to ipinaliwanag? Yan na nga yun. Ayon sa isang mensahe noong 2010, itong power of mind, ipinag-aaloob sa kanya ng Diyos para sa dalawang pangunahing layunin. Sige, ano yung mga yon? Una, para makita yung buong kwento ng buhay at kasalanan ng isang tao. Kahit matagal nang pumanaw. Grabe yon. At yung pangalawa? Yung pangalawa, ito na nga. Yung makita ang mga paparating na kaganapan, lalo na yung mga trahedya. At hindi lang maliliit na bagay ang nakikita niya, di ba? Kasi sa notes mo, nabanggit yung ilan sa mga pinakamalalaking sakuna sa bansa. Oo, malalaking claims talaga. Nakalista dyan yung bagyong Yolanda, lindol sa Bohol,
paglubog ng barko sa Cebu. Oo, pati yung krisis sa Marawi at umabot pa sa chemical attack sa Syria. Sinasabi niyang nakita niya to bago pa man mangyari. Teka, ipas natin dyan. Napakalalaking claims niyan. May nabanggit ba sa mga sources kung may ginawa siyang hakbang para i-warn yung publiko bago mangyari yung mga to? O sinabi lang niya after the fact? Kasi alam mo na. Malaki ang pagkakaiba. Oo. Magandang tanong yan. At para maging fair, hindi masyadong dinetalye sa mga materyales na binigay mo kung paano ito isinapubliko beforehand. Ang mas binigyan ng diin, actually, ay hindi yung public announcement, Kundi, kundi yung misyon na kaakibat ng kapangyarihang to. Para sa kanya, ang kakayahang makakita ay may kasamang mahigpit na mga utos mula sa Diyos. so may terms and conditions pala, may mga rules. Ano yung mga yon? Tatlo yung pangunahin. Una, simple lang, manggamot ka at mangaral. Okay, straightforward. Malawa. At ito yung paulit-ulit na binibigyang diin sa mga teksto niya. Lahat ng serbisyo dapat libre. Walang bayad, kahit isang sentimo. Walang love offering, walang kahit ano. Wala. May isang quote dyan na sinabi raw ng Diyos sa kanya, "Please do not sell my words." Napakalinaw. So, yung pangalawang utos pa lang, parang direktang atake na sa idea ng paghingi ng bayad para sa spiritual services. Ano yung pangatlo? Ang pangatlo, nililinaw yung papel niya. Ang sabi raw sa kanya, "Ikaw ang naggagamot, pero ako ang nagpapagaling." So siya lang yung channel, yung instrumento. Exactly. Instrumento lang. Ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling sa Diyos at yung bisa nito nakadepende sa pananampalataya ng taong ginagamot. Okay, so kung libre ang serbisyo niya, ano naman yung kailangan niyang kapalit mula sa tao? Hindi pera, obviously, pero ano? Dito na ba papasok yung konsepto niya ng 3 Ps? Tama. Ito yung hinihingi, kumbaga, ng Diyos mula sa tao, ayon sa Kanya. Ang 3 Ps ay, una, pagsisisi sa mga kasalanan. Pagsisisi? Pangalawa, pagbabago sa mga maling paniniwala. At pangatlo, lubos na paniniwala sa Kanya. Pagsisisi? Pagbabago? Paniniwala? Medyo standard yan sa maraming turo. Meron bang twist sa interpretation niya dito? Meron. May isang mahalagang detalye na idinagdag niya sa isang mensahe. Ayaw na ayaw daw ng Diyos sa paniniwalang may kapalit. Yung may kondisyon? Oo, yung may kondisyon. Yung tipong, maniniwala lang ako sa iyo, Lord, pag binigay mo yung healing ko. Malinaw sa source na hindi yun katanggap-tanggap. Ang hinihingi ay paniniwalang buo. Walang hinihintay na kapalit. At itong 3 Ps, ang core ng turo niya. Ang ganda ng insight dito kung iisipin mo. Nilalampasan nito lahat ng ritual. Wala siyang sinabing magsimba, magbigay ng ikapu. Walang kahit ano. Ang sinasabi lang niya, ang kailangan ng Diyos ay internal na pagbabago. Dito pa lang parang sinisira ng niya yung pundasyon ng maraming relihiyon. At speaking of demolishing foundations, dito na tayo sa pinaka-radical, sa pinakamatapang bahagi ng mga sinulat niya. Kasi yung mga nauna, parang profile ng isang faith healer, di ba? Oo, medyo familiar pa. Pero may isang punto, biglang lumiko ang lahat at naging isang all-out attack sa mga institusyon. Let's go there. Sa isang mensahe niya noong August 2019, may isang napakatapang na statement. Oo. At sinabi raw ito mismo ni Jesucristo sa kanya. Ang sabi raw, napakalinaw na ang relihiyon ng tao ay isang uri ng negosyo. Wow, diretso. Walang paligoy-ligoy. Wala. At para patunayan yan, isinalaysay niya ang isang napakadetalyang panaginip o vision. At may kasama itong isang kilalang religious leader. Si Pastor Apollo Cuibuloy, tama. Sa vision na yon, nakausap daw niya si Cuibuloy. At ayon sa isinulat ni Ulalo, inilarawan daw ni Jesus si Cuibuloy bilang parang balat ng baboy na mukhang chicharon. Grabe. At sinabing, buhay pa siya, nasa impyerno na. Nagtapos daw yung vision na may isang simpleng tanong si Ulalo na hindi masagot ni Cuibuloy. Incredibly specific at graphic. Hindi lang ito general na kritisismo, personal na atake talaga. Pero hindi lang mga religious leader ang target niya, tama? Dito na tayo sa siguro pinakamatinding statement sa lahat ng sources. Yung sa Biblia mismo. Ito na yun. Ito na yung point of no return para sa marami.
Sa isang mahabang mensahe noong September 2015, inilarawan niya ang isang visyon. Okay, anong nakita niya? Nakakita raw siya ng isang malaking tambak ng mga papel at libro. Tapos may narinig daw siyang boses ng Diyos na nagsabi, "Basura, susunugin mo yan." At yung tambak na yon. Yung tambak na yon, yung basura, ay kumakatawan daw sa Biblia. Teka, yan. Yan yung mabigat tinawag na basura ang banal na aklat. Anong paliwanag niya? Bakit? May malalim na simbolismo yung buong vision. Ipinaliwanag din niya, ang pagsunog daw sa basura o sa Biblia ay simbolo ng paglalantad sa katotohanan laban sa mga tinawag niyang kasinungalingan. Mga kasinungalingang gawa-gawa lang daw ng tao. Oo, para sa kanilang pansariling interes. At may iba pang character sa vision na yon, di ba? May isang lalaking pumipigil sa kanya. Oo, habang sinusunog niya raw yung basura, may isang lalaking pumipigil at gustong kunin at ibenta yung mga papel. Ito raw yung simbolo ng mga taong kumikita gamit ang pangalan ng Diyos. Okay. Tapos, habang tinutulak nila yung karito ng basura, naligaw sila ng daan. So yung pagkakaligaw ay sumisimbolo na dahil daw sa Biblia, ang mga tao ay naligaw na at hindi na alam ang tamang daan patungo sa kaligtasan. Ganun ba yung paglakaintindi ko? Eksakto. At ang climax ng vision ay ang pagdating ni Jesus para ituro ang tamang daan. Na ang ibig sabihin daw, si Jesus at si Olalo na ang maghahatid ng tunay at hindi na bagong mensahe. Grabe. At ang buong vision ay nagtatapos sa isang napakatinding konklusyon na ang mga pari at pastor ang tinutukoy niyang number 1 makasalanan. At bakit sila? Dahil sila raw ay gumagamit ng pangalan ng Diyos para kumita at nagtuturo ng mga bagay na hindi naman daw talaga galing sa Diyos. Wow, i-pause muna natin yan saglit. The audacity of that claim is fascinating. Hindi lang siya nag-aalok ng alternatibo. Ipinoposisyon niya ang sarili niya bilang yung tamang lunas sa isang bulok na sistema. Tama. Which leads to the question, okay, kung business ang relihiyon at basura ang Biblia sa pananaw niya, ano ang alternatibong ginagawa niya? Dito na pumapasok yung krusada niya, di ba? Ito na yung walk the talk, kumbaga. Ang krusada ay yung tawag niya sa mga personal niyang misyon, paggagamot at pangangaral. Simula pa noong 2013, nilibot na niya ang Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao? Oo, lahat. At ang pinaka-highlight na direktang sagot sa kritisismo niya ay ang pagiging absolutely free ng lahat ng ito. At pag sinabing libre, gaano kalibre? Talagang libre. Libre yung gamutan at pangangaral, walang donation box, walang kahit ano. Libre yung pagkain para sa lahat ng dadalo. Pati pagkain, libre? Oo. At sa ilang pagkakataon daw, ayon sa mga dokumento, siya pa mismo ang nagbibigay ng pamasahe sa mga taong gustong pumunta pero walang pera. So, yung pinaka-practical na tanong, saan galing ang pondo? Hindi biro magpakain ng maraming tao at mag-travel sa buong Pilipinas. Dito mo makikita kung gaano kakonektado ang gawa niya sa salita niya. Ayon sa mga dokumento, si Narciso Olalo ay nagtatrabaho bilang isang maintenance staff. Isang maintenance staff? Oo, at ang pondo para sa mga krusada niya galing sa sarili niyang bulsa, mula sa sahod niya, sa tulong ng asawa at anak niya. Galing sa sariling pinagpaguran. Yun, inilarawan pa nga ito bilang malinis na pera mula sa pagtatrabaho. Ito yung direktang kabaliktaran ng inaakusahan niyang sistema ng mga pari at pastor. Kaya pagkatapos nating suriin lahat ng ito, mula sa pagiging calling, sa power of mind, sa matinding mensahe laban sa relihiyon, hanggang sa libreng krusada, ano yung kabuang mensahe na iniiwan nito sa'yo? Ang pinakasentro ng lahat ng ito ay isang radikal na proposisyon, di ba? Na ang tunay na kaligtasan, ang tunay na ugnayan sa Diyos, ay wala sa simbahan, wala sa mga libro, wala sa mga ritual. Kundi nasa Nasa loob daw ito ng bawat tao. At ang daan para ma-access yan ay yung tatlong bagay na paulit-ulit niyang binabanggit. Pagsisisi, pagbabago, at tunay na paniniwala. So ang buong misyon niya ay Ang buong misyon ni Ulalo, base sa mga sources na ito, ay ang pagpuposisyon sa sarili niya bilang isang alternatibong daan, isang direktang instrumento para maiparating yung tunay na salita ng Diyos, hiwalay sa mga institusyon na para sa kanya ginawa ng negosyo ang pananampalataya. at ang mga pahayag na ito ay nagiiwan sa atin ng isang malalim na tanong para pag-isipan mo.
Sa harap ng napakaraming tinig at aral tungkol sa espiritualidad, paano nga ba tinutukoy ng isang tao kung ano ang totoo at ano ang kasinungalingan para sa kanyang sarili? Thank you so much for patiently listening the audio regarding God's messages towards salvation by Narciso Olalo. For more information about the original version of God's messages, please visit Narciso Olalo's Facebook account. At sa mga pangaral or Narciso Olalo's teaching, please visit Narciso Olalo's YouTube channel. Once again, thank you very much.